Okay, so nasa daily reading po tayo 3748, 3749, and 3750. Alamin po natin ngayon kung ano yung mga mensahe in addition sa ibinigay niya kanina sa daily reading po natin. Okay, kuha tayo dito ng tatlo. Una, perseverance. Nako. Pangalawa, prosperity. Di ba ang ganda? Pangatlo, community. Ando dito na naman tayo. Kasi, no, siyempre, literal. Kapag nagsusumikap ka, no, ando doon yung ang lakas ng drive mo, ang lakas ng paniniwala mo, ang lakas ng hugot mo sa buhay na makakamtan mo yung prosperity na ito. And yung iba kasi sa atin, yung problema iba-iba. Problema sa kalusugan, sa pera, sa relasyon, sa pamilya, sa negosyo, no, sa mga anak, katrabaho, kaibigan, at iba pang tao. O pwede din sa mga alagang hayop. Pero, kung meron kang perseverance sa sarili mo, and then, hindi ka nahihirapan na, tawag na to, gampanan yung mga problema sa buhay mo, at saka yung mga yung mga you can withstand with all your problems, at ikaw yung nandun ka sa punto na you never give up, 'di ba? And then dito naman sa prosperity card, nasa gitna siya. Kailangan mong pakawalan yung nakaraan, no? At tanggapin yung pagbabago kasi may mga bagay na mas alam ng Diyos at mas alam ni universe kung ano yung mas nakakabuti sa iyo kaysa na plano mo. Dahil nakikita ng Diyos, 'di ba? Nakikita niya kung ano yung mangyayari sa iyo na posible hindi mo alam. And then may kinalaman ito sa komunidad mo. So ibig sabihin, kung ikaw yung tipo ng tao na nakakaranas ka ng kahirapan, matagal na kahirapan, kung nakakaranas ka ng kabwisitan sa negosyo mo, sa trabaho, sa lahat-lahat ng bagay, ibig sabihin, yung naninira sa'yo, nasa circle of friends mo lang. So, kung meron kang barang, nasa sa paligid mo lang, or posible relatives mo, or minsan, family members talaga. Lalong-lalo na kung malaki na yung alitan, di ba? So, ito lang yung maibibigay kong payo sa inyong lahat. Kung gusto nyong malaman kung sino ito, paano matanggal yung kamalasan nyo sa buhay, paano masugpo yung barang kulam, sumpa at gayuma, ipa-reading nyo po, and then at the same time, ipatanggal nyo. Kasi, iba kasi yung tama ng ganitong mga gawain kumpara sa natural na binibigay ng Diyos. Kasi kung Diyos lang yung nagbibigay sa atin ng trials, once we embrace that problem and we tried our best to solve it, matatapos mo. Pero kung yung kalaban mo is gawa ng tao, walang katapusan yan. Kasi hanggat nakikita kanyang umuunlad, ay itutudo pa niya talaga yung pagbagsak mo. So, kung ito na yung punto na parang nararamdaman mo na ang tagal na ng paghihirap mo, pagkaroon mo ng sakit, pagkaroon mo ng kamalasan sa buhay, ipatanggal mo. Kasi hindi na maganda na ganun pa rin yung mangyayaring routine sa 2025. Lalong-lalo na kung marami kang kalaban, marami kang pinautang ng pera, marami kang sinaktan. Kasi by January 2, malamang ipapabarang ka. And then it will take effect pagtawid ng January 3, which is the first Friday of the year. So kapag yan nangyari at hindi mo pinatanggal ngayon, ay talagang buong 2025 mo magkakaroon ka na ng problema sa tao. Di pa kasama kung ano yung justification ni karma sa'yo. So kung halimbawa, tagilid ka na doon sa natural performance mo sa Panginoon Diyos, tapos pinabarang ka pa ng kalaban mo, ng taong ayaw kang makitang masaya, or talagang tinatapunan ka ng kamalasan, ay ganun na yon. Kasi yung pagiging bulag sa katotohanan, bingi at pipi, no? Gawa din minsan ng tao yan. Kapag binarang ka ng tao, hindi mo maaalala, hindi mo mararamdaman yung galit sa taong gumawa nun. Tsaka mo na yan mararamdaman pag natanggal na.
Tsaka mo na yan marirealize pag natanggal na. Kapag ikaw yung nag-undergo naman sa ritual, no, kailangan 110% yung paniniwala mo. Kasi kapag nagdududa ka, nag-aalinlangan ka, nagkakaroon yan ng delays. At tandaan nyo, ahead lagi ang demonyo ng 13 hours. Hindi ko alam kung sinasabi ng iba yan, pero ahead ang demonyo ng 13 hours sa atin. So, if you think, no, na mababarang ka Martes at Biyernes, nagkakamali ka. Dahil the last 13 hours of Thursday and Monday, gumagawa na sila. So, kaya pagdating ng Martes, tatamaan ka, magkakasakit ka, mamalasin ka, maaksidente ka, minsan matitegi ka na talaga. Ganon din yun sa Friday. Lalong-lalo na yung first Friday of the year. Dahil kapag yan, tinambakan ka ng kamalasan buong taon, bibigat ang buhay mo. Yan yung pinakamahirap. So, maghabol na kayo dahil nasa 3rd week na tayo ng December. So, kung ayaw nyo yan magkaroon ng kaguluhan sa Christmas hanggang sa New Year, magpa-reading kayo or magpatanggal na kayo. Depende kung gusto niyo rin magkaroon ng pampaswerte, no? Comeback ritual, kung gusto niyo rin love ritual, let me know. Okay, basta ito yung sinasabi ni universe. Kapag walang bahid ng kasamaan na gawa ng tao, magsumikap ka, magsipag ka, magtiis ka, at matatanggap mo yung blessings. If you are working for the company, then you do so. Pero tandaan mo, nasa paligid mo lang din ang taong sisira sa'yo. Maraming salamat po. Proceed tayo sa special episode.